Love. Anang Clyde nang pumasok ito sa library, at makita roon ang dalaga na kanina niya pa hinahanap. Nakatuon ang buong atensyon nito sa hawak na makapal na libro. Pero maya-maya ay agad naman na nag-angat ng kanyang mukha si Luciana. Love, bakit? Anito at inilapag sa tabi nito ang libro. Kanina pa kita hinahanap. Bakit? Akala ko kasi tulog ka pa rin, nakangiting saad nito. Agad na tumabi sa kanya ang binata, at walang palem na ginawaran ng halik ang tuktok ng kanyang ulo. Aalis tayo, Anang Clyde. Saan? Magde-date ulit tayo. Nakangiting tanong nito ng balingan ang binata. Hindi ka ba nakontento sa date natin kagabi, at gusto mo pa mag-round 2? Panunudyo nito na siyang ikinatawa ng pagak ni Clyde. Well, sort of. I mean, yeah. Pagsang-ayon nito. Gusto ko lang sulitin ang araw ngayon. What do you think, love? Cool ako dyan, agad na sagot nito pagkway mabilis na kinalas ang kamay ni Clyde na nakapulupot sa kanyang baywang, at tumayo mula sa pagkakaupo nito. Let's go at baka magbago pa ang isip ko, saad ng dalaga at nagpatiuna na ring lumabas sa library na iyon. Hawak-hawak ni Clyde ang kanang kamay ni Luciana, habang ang isang kamay naman niya ay abala sa pagmamaneho. Tahimik kung minsan, sapat na ang kanilang mga ngitian at titig sa isa't isa, para magkaunawaan ang kanilang mga puso. Bagay na mas lalong ikinakatuwa ng mga ito. Kumilos mula sa kanyang pwesto si Luciana, para lumapit sa binata. Walang palem na ipinilig ang ulo nito sa balikat ng binata, habang ang dalawang kamay ay nakayakap sa braso nito. Ramdam muli ni Luciana ang paglapat ng labi ni Clyde sa kanyang noo, para gawaran siya ng isang matamis at magaan na halik. I love you, malambing na bulong ng lalaki. Alam ko. So, pwede na ba ako makitulog mamaya sa kwarto mo? Tanong nito na siyang naging dahilan upang mabilis na ilayo ni Luciana ang kanyang ulo, mula sa pagkakapilig sa balikat nito. Agad na nagsalubong ang mga kilay ng dalaga, pagkway mabilis pa sa 4:00 damapo ang kamay sa tagiliran ni Clyde, na naging dahilan upang mapaigik ito. Ouch! Why? Ang bastos mo kasi. What? Love, ano naman ang bastos dun? I'm just asking you if I can sleep in your room with you tonight. I mean, tabi tayong matulog, depensa nito sa babae, habang nakahawak pa rin ang isang kamay sa tiyan niyang kinurot nito. Napairap naman ang una sa binata, pagdakay ibinaling ang atensyon sa labas ng kotse, lalo pa nang maramdaman nito ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Napalingon itong muli maya-maya sa pwesto ni Clyde, nang marinig ang malakas at nang aasar na tawa ng binata sa kanya. Ikaw ata ang may ibang iniisip, love eh. Panunudyo nito. Huwag mo nga ako pagtawanan, kunwari ay naiinis na saad nito. Bakit? We're engaged already, love. Wala naman problema kung sakali na may gagawin tayo. And besides, hindi naman tutol ang Don Ramon. Remembered siya pa nga ang nag-uudyok sa tinabigyan na agad siya ng apo. Ano pa ang inaarte mo, love? Hindi ako nag-iinarte, Clyde. Mataray na saad nito. Nang muli niyang tapunan ng masamang tingin ang binata. Habang nakapaskil pa rin sa mga labi nito ang nakakalokong ngiti. Dalagang Pilipina pa rin akong lumaki. Kung nasanay ka sa Spain na kung kailan mo gustong may dalhin na babae sa kama mo, ay nagagawa mo ng walang kahirap-hirap, at tingin mo'y magagawa mo sa akin nang hindi pa man tayo naikakasal, pues nagkakamali ka, Mr. Cervantes. Kahit ang papa na siyang may gusto na magkaroon agad ng apo, ay hindi ko mapapagbigyan sa kahilingan niya, litanya ni Luciana na hindi man lang kumukurap ang mga matang nakatitig sa nakangiting binata. Correction. The truth is, it's been 3 years since the last time I did it. I didn't pick any random girl, just to satisfy myself at night. And besides, kontento na ako sa panaginip ko, simula nang umuwi ako rito sa Santa Isabela. Anang Clyde na kagaya ni Luciana ay naging seryoso na rin ang hitsura. Nagpakawala pa ito ng malalim na buntong hininga, pagkway itinuon ang atensyon sa unahan ng sasakyan. Panaginip. Bakit, may napapanaginipan kang babae na kasama mo sa kama mo? Makahulugan at naiinis na tanong nito. Yeah, for 2 months. 2 months na akong nahihirapan at nagpipigil. 2 months na rin siyang nagtitiis. Anito nang umuso pa sa ibabang bahagi nito, na siyang nagpainit lalo sa mukha ng dalaga. So, may pinagpapantisyahan ka palang iba. Nakataas ang isang kilay na tanong nito. Bakit magpapakasal pa tayo kung may iba ka naman pala?
Anito. Napangiti naman ng malawak ang huli, pagkuway mabilis na kinuha ang kamay ni Luciana, na nakapatong sa hita nito. Sa unang beses ay pumalag pa ito, ngunit nang mahuli iyon ni Clyde, ay agad naman iyong ikinulong sa tapat ng dibdib nito, pagkatapos nagawaran ng masuyong halik. May jealous fiancé, turan nito. Hindi ako jealous. Bitawan mo nga ako, asik nito na sinubukan pang hilahin ang kamay mula sa binata. Ngunit sadyang mahigpit ang pagkakahawak ni Clyde sa kanya. Yes, you are jealous, love. Nagseselos ka sa sarili mo. Anito, ikaw ang tinutukoy kong laman ng panaginip ko. Patawarin mo ako, mahal ko. Alam kong kasalanan, pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko, na hindi ka pagpantasyahan. It started at the pool area. Our first meeting again. Remembered that morning. Jesus. Simula nang makita-kita sa ganong pagkakataon, I can't erase you inside my head. Kahit anong gawin ko, ikaw at ikaw ang nakikita ko. Natatakot na nga akong pumikit kung minsan, dahil nakikita ko ang sarili ko na kasama ka sa higaan ko. You are torture to me, love. Pinipilit ko pang huwag kang titigan, kahit sa malayo o malapitan man, pagpapahayag nito sa totoong damdamin na matagal niya ring kinimkim sa sarili. Do you mean? Exactly. I'm sorry kung pinagnanasan man kita, bago ako matulog sa gabi. I mean, that's the only way para mapanatag ako. Para pigilan ko ang sarili ko na huwag kang pasukin sa kabilang kwarto, saad nito na hindi na rin nakapagpigil at sinabayan na ng mahinang pagtawa at pag-iling. Ramdam na ramdam ni Luciana. Lalo ang pag-iinit ng kanyang mukha. Dahil sa mga sinabi nito sa kanya. God! Anong klaseng tao ba ito? At tila walang hiya sa katawan, at ang lakas ng loob na parinig sa kanya ang pagnanasang ginagawa nito sa kanya bago matulog. Diyos na mahabagin, tila kay bilis na natanggap ng kanyang isipan ang mga bagay na iyon. Hindi na rin mapigilan ni Luciana ang mag-isip ng kung ano-ano sa mga sandaling iyon. Well, in her case, mukhang pareho rin naman sila ng sitwasyon. Why? Nagtatakang tanong ni Clyde sa nobya, at maya-maya ay kinabig nito ang manibela para ihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. You're blushing, love. Pulang-pula ang mukha mo. Why? What? Kibit-balikat na tanong nito. May aaminin din ako sa iyo, aniya. What is it? Anang Clyde na humarap pa sa kanya, para magkausap sila ng maayos. I know mali ito, but I think we're the same. Nahihiyang pag-amin nito sa binata. Mabilis na nag-iwas ng kanyang paningin si Luciana. Hindi malaman kung saan ba ang tamang direksyon, para ibaling ang kanyang mga mata. Ilang segundo lang ang namayaning katahimikan sa pagitan nila, bago narinig ni Luciana ang mahina at nakakalokong tawa ng binata sa kanya. Bagay na siyang naging dahilan, upang mas lalong mag-init ang kanyang buong mukha. Panigurado si Luciana na kasing pula na ng hinog na kamatis ang kanyang hitsura sa mga sandaling iyon. So, pinagnanasan mo rin pala ako? Tanong nito na may kasama pang panunudyo sa dalaga. Tatanggi pa ba siya? May ilang gabi rin naman na palaging dumadalaw ang binata sa kanyang panaginip. Nakakahiya mang aminin, pero naiinis siya sa kanyang sarili. Dahil sa mga gabing laging laman ng kanyang panaginip ang binata. Habang kasama niya sa iisang kwarto at higaan. Lagi siyang nabibitin sa ginagawa nila sa kadahilanang bigla siyang nagigising, kung saan pareho na rin silang nilulukob ng labis na init at nagliliyab na apoy. Isang mahina at nahihiyang tango pa ang ginawa ni Luciana, bilang tugon sa binata na labis namang ikinatuwa nito. So, siguro naman wala ka ng dahilan para tanggihan ako na matulog sa kwarto mo mamayang gabi, makahulugang anito sa dalaga. Come on, love, we're not kids anymore. Turan pa nito nang makita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ng dalaga. Okay, fine. Pumunta na muna tayo sa surprise ko sa'yo, para hindi ka na magdalawang isip sa alok ko, aniya. Saan mo nga ba ako dadalhin? Kunot ang noo na tanong ni Luciana sa binata, nang buhayin itong muli ang makina ng sasakyan. Relax. I know you gonna love it. Anang Clyde na komandat pa sa kanya, bago itinuon ang buong atensyon sa unahan ng sasakyan. Halos magkakalahating oras din ang naging biyahe nila, bago narating ang lugar na sadya nila. Mabilis na umibis sa driver's seat si Clyde, para umikot sa pwesto ng dalaga. Pinagbuksan niya ito ng pinto, at enalalayan na makababa sa sasakyan. Anong gagawin natin dito?
Nagtatakang tanong ni Luciana, habang inililibot ang paningin sa buong paligid. It's a surprise, love. You will find out later, anang Clyde at nagsimula na ring ikadina ang braso sa baywang ng dalaga, at iginiya niya ito papasok sa malaki at lumang simbahan na pinuntahan nila. Dahan-dahan na bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Nasa tabi pa rin ni Luciana si Clyde, habang hindi nito pinapakawala ng kanyang kamay. Ramdam ni Luciana ang mas lalong paghigpit ng hawak nito sa kanya, na tila ba'y takot itong makawala siya mula rito. Nagangat siya ng paningin sa binata. Love, anong ginagawa natin dito? Nagtataka pa ring tanong ni Luciana. Hawak ang kanyang mga kamay, ay seryosong humarap sa kanya si Clyde. Parang may pakiramdam ang dalaga, na ito naman ang gagawan ng kakaibang surprise sa kanya sa araw na iyon. Inaalo ng kaba ang kanyang dibdib, lalo na noong matitigan niya ng mabuti ang mga mata nitong mapupungay at nangaakit pa. Maya-maya'y hindi na rin ito napigilan pa ang pagsilay ng ubod tamis ng ngiti sa mga labi. I know that this is not part of our plans for our wedding. But, I just thought maybe we should get married right now. Walang pagdadalawang isip na saad ni Clyde kay Luciana. Agad naman na napasinghap ng hangin ang huli, dahil sa pagkabigla sa mga itinuran ng lalaki. You mean, right now? Yeah, right away. Ulit at naguguluhang tanong pa rin ito. Why not? Dito rin naman ang punta natin. Why don't we just get married now? And for another reason, para na rin pumayag ka sa business proposal ko sa'yo, anito na ang tinutukoy sa dalaga, ay ang pagpayag nito na tabi na silang matutulog mamayang gabi pagka-uwi nila ng mansion. What do you think, love? Tanong nitong muli na sinabayan pa sa pagtaas-baba ng kanyang mga kilay. Clyde, this is not funny, anito. I'm sorry, love. I know masyado akong nagmamadali para sa bagay na to. I know hindi ito ang klase ng kasal na nasa isip mo. But I can't wait another month, para lang matawag na asawa na talaga kita. Matagal para sakin ang isang buwan, para sa preparation ng kasal natin. I mean, pwede tayong ikasal kahit ilang beses. Pwede tayong ikasal kahit saan mo gusto. Basta payagan mo lang ako na gawin ta ngayon, anang Clyde na biglang naglaho ang ngiti sa mga labi, maging ang pananalitay naging malungkot bigla. Tila nagsusumamo pa ito sa dalaga, Luciana. Yes, Luciana. Paano tayo ikakasal ngayon gayong wala namang pari? Tanong na lamang ni Luciana nang matanon niya mula sa mga mata nito ang lungkot at pagkadismaya. Walang bisita, wala lahat. Tayo lang ang nandito, aniya at inilibot pa ang paningin sa buong paligid ng simbahan. Malaki at luma na ang simbahan, pero hindi naman iyon naging dahilan upang kumupas din ang natatanging ganda niyon sa loob. Sa halip, nagmukha tuloy itong simbahan sa Espanya o hindi kaya sa Greece.na siyang isa sa mga pangarap ng dalaga, kung sakali mang ikasal siya. It's not a problem, love, saad ni Clyde. Paanong hindi naging problema? No priest. No visitors. But it doesn't matter, at least for now. Ang mahalaga naman ay yung sumpaan natin para sa isa't isa. Ang mahalaga ay sumumpo ako sa iyo na habang buhay kitang pakamamahalin at aalagaan. In front of him, aniya at ibinaling ang paningin sa malaking santo ni Papa Jesus na nasa itaas ng altar. That's all that matters, Luciana, dagdag pa nito pagkway. Ilang saglit pang natahimik ang dalaga, dahil sa mga sinabi nito sa kanya. Kung sa bagay ay may point din naman ito. Ang mahalaga naman doon ay ang sumpaan nila para sa isa't isa. Tsaka, mukhang exciting ang ideya nito. Ikakasal sila na sila lang dalawa sa simbahan na iyon. Walang pari na magsisermon muna, bago simulan ang kasal. Walang bisita na sasaksi sa mga kaganapan. It's just him and her. I love you, Clyde, aniya sa binata maya-maya. Mabilis namang sumilay ang isang matamis na ngiti sa mga labi nito, matapos marinig ang naging sagot ng dalaga sa kanya, so, it's a yes. Isang tango naman ang mabilis na naging sagot ni Luciana rito. Hindi naman siguro ako malulugi kung tatanggapin ko ang business proposal mo sakin ngayon, hindi ba? Hindi naman siguro ako magsisisi sa huli, kapag tinanggap ko ang business proposal mo sakin ngayon, na hindi ko man lang pinag-isipan. Tanong nito. I swear, Miss Cervantes. I will invest my love for you forever. Tayo lang dalawa ang nasa business proposal na ito. Walang ibang investors.
It's just you and me, turan pa nito na hindi na rin mawala-wala ang galak at tuwa. So, is it a deal? Tanong nitong muli. I already said I love you Mr. Cervantes. So it's a deal? Anang Luciana. Pagkway tinanggap ang kamay ni Clyde na nakalahad na sa kanyang harapan. I love you Luciana, saad nito bago walang palem na kinintalan ng masuyong halik ang mga labi ng dalaga.